Mga kwento ni Felmo. Mga kagiliw, ang matutunghayan niyong kwento ay mula sa ating tagapakinig. Natawagin na lamang natin sa pangalang Jamie. Nangyari ang kwentong ito noong mga early 80s sa may Kidapawan, Cotabato. Nasa 20 anyos noon si Jamie. Binata, maagang naulila sa mga magulang at mag-isa na lamang namumuhay. Kagaya ng karaniwang residente sa lugar, ang ikinabubuhay ni Jamie ay ang pagsasaka. May naiwang maliit na lupain na kung saan siya ang humalili at pinauna dito. Ang mga tanim dito ay mga niyog, palay at ang tanyag sa lugar noon na mga saging. At kagaya ng ibang mga nasa lugar, ang nayo nila Jamie ay hindi nakakaligtas sa kababalaghan at tiwaga. May isang tao umano noon na may angking abilidad na hindi makikita sa karaniwan. Katunayan ay naging kaibigan niya ito at naisama siya sa paglalakbay na kanya namang pinagsisihan noon. Paano ba naman kasi? Nagdulot lamang ito ng pagkatakot sa kanya at nalagay ang buhay sa bingit ng kamatayan. Itago na lamang natin itong lalaking ito sa pangalang Asildo. May edad na ito na ayon sa pagkakaalam ni Jamie, lampas sa 60 na. Pero maliksi pa rin umano na parang binata lang. Matagal nang hinahangaan si Asildo. Malakas ang pangangatawan sa likod ng pagiging patpati nito. Bali-balita ding nakapatay umano ito ng isang aswang. Si Jamie noon na mahilig sa mga kakaibang bagay, kagaya na lamang ng mga mutya, bertud, at iba pang sinasamba at tinuturing na pangalawang Panginoon. Angkan kasi ng mga antingero itong si Jamie, pero hindi lingid sa kanyang kaalaman na bagamat may mga karunungan ay wala pang mga napatunayan. Kung kaya naman nang makilala niya itong si Asildo, nagkaroon siya ng interes na maging kaibigan nito. Napakatahimik na tao umano itong si Asildo. Aakalain mong napakahirap lapitan dahil nga bukod sa mapag-isa, medyo masungit din pero na makuha naman ni Jamie ang loob nito. Isa palang mabuti at diretsyong tao itong si Asildo. May pagkapilyo at palabiro. Ang biro naman ito, hindi mo magugustuhan. Nakatira ito hindi kalayuan sa lugar nila Jamie. Bali yung lugar kasi nila Jamie bagamat liblib pero maraming mga bahay. Magkakalayo at ang namamagitan ay ang mga lupain. May isang bundok doon na kung saan ang ilan sa dilisdis nito ay plantasyon ng saging. Ang ibabaw at kabuuan ay gubat na umano. Doon nakatira si Asildo. Nakakatakot umano yun. Paano ba naman kasi? Si Asildo lamang ang namumukod tanging nakatira sa gubat na yon. Bago pa umano makakarating sa bahay ni Asildo, dadaan ka muna sa nakakakilabot na kakahuyan na ang gilid umano nito ay isang bangin. Nung una, napapadaan lamang umano si Asildo sa kanila. Hanggang kalaunan ay kinakausap na ni Jamie ito at inaaya pa ng inuman. Hindi naman ito kumakagat, gawa ng marami pa umano siyang pinagkakaabalahan. Pero isang hapon, bigla na lamang bumisita itong si Asildo sa maliit na bahay ni Jamie at pinaunlakan talaga ang binata. Nakipag-inuman umano sa kanya si Asildo at nalaman niya ang ilan sa mga kwento nito. Dahil nga sa napaka-interesado ni Jamie, nagtanong na rin siya kung ano ba umano ang tinataglay ni Asildo. Ang ano? Saan partikular? Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Tanong ni Asildo habang singkit matang nakatitig kay Jamie nun. Sabi naman ni Jamie,
Tangan umano na siyang dahilan kung bakit may kakaiba kay Asildo. Dagdag pa ng binata nun, huwag umanong magtaka si Asildo kasi nga angkan sila ng mga antingero. Kaya madali lamang daw niya makilatis ang isang tao kapag may hindi pang karaniwan dito. Alam kong angkan ka ng antingero. Kilala ko ang tatay mo. May dala-dala yun. Magaling sa mga orasyon. Pero, ang problema, wala siyang sapat na tapang. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay nito, walang silbi umano ang tangan, maging ang malalim na karunungan kung walang tapang ang isang tao. Kung ganun na lang pala, dapat ay hindi na lamang pinasok ang larangang yon. Doon na napagtanto ni Jamie na siguro kaya walang napapatunayan ng kanyang angkan dahil nga sa mga sinabi ni Asildo. Lalo na nang magsalita pa ito. Bukod umano sa kilala niya ang tatay ng binata, alam niya rin ang galawan ng buong angkan. Hindi umano nakikialam sa mga problema ng iba, lalo na't partikular ito sa kababalagan. Nagbibingi-bingihan lamang umano at umiiwas sa gulo ang mga yon. Angkan man umano sila ng antingero pero ni isa walang naging albularyo. Hanggang sa pagpapalakas lamang ng kaalaman, wala naman umanong silbi nun. Ano pa ang dahilan para pagkalooban ng Diyos ng isang taas, di ba? Kung hindi naman ginagamit ito sa pagtulong sa kapwa. Napakalaki ng punto ni Asildo dahil ang pagkakaroon talaga ng tahas ay isang misyong bigay ng Panginoon. Mula noon, madalas na ang pag-uusap nilang dalawa. Bumibisita din si Jamie sa lugar ni Asildo at nagpapaturo ang binata ng pamamaraan. Hindi niya na kailangan pang dumaan sa matinding sakripisyo o debosyon dahil ang mga naiwang gamit galing sa ama ay may sapat na basbas na yon. Ang tanga ni Jamie ay tipikal na medalyon na tinatawag na Tres Pico Dignum. Isang uri ito ng bertud na napakarami ng gamit. Isa na diyan ang pagtaboy sa masasamang elemento at kabuang proteksyon sa katawan. Ang problema nga lang, hindi alam ni Jamie ang ibang gamit nito, na siya namang kinakailangan ng mga dasal para gumana. Para umanong makina si Asildo, hindi mo aakalaing napakaraming alam sa orasyon. Kaya nakakatulong ito kay Jamie. Pero hindi lamang doon. Dahil para mapatunayan ang bawat bisa, kinakailangan itong masubukan. Kung kaya naman inaya si Jamie ni Asildo na sumama sa kanya. Nagtanong naman si Jamie kung saan. At ayon kay Asildo, maglalakbay lamang umano sa bawat lugar. Hindi umano imposible na sa bawat lugar na tatahakin nila, merong mga aswang. Napamura noon si Jamie dahil aswang pala ang balak ipasubok sa kanya ni Asildo pero dagdag nito, hindi lamang partikular na aswang. May mangkukulam din at ilan pang mga taong may itim na kaluluwa. Maliban pa diyan, hindi lang sa mga taong yon kung hindi subok na rin sa sarili, sa katatagan, tibay at katapangan. Dahil sa kagustuhan ni Jamie ng patunay na siyang wala sa kanyang tatay at angkan, pumayag ito. Dagdag ni Asildo, natutunan na ni Jamie ang lahat. Kailangan lamang ng tapang na hindi umaasa sa iba. Nagtalaga ng araw itong si Asildo. Sa pagkakaalala noon ni Jamie, unang linggo ito pagkatapos ng bagong taon. Kumbaga, Enero. Hindi alam ni Jamie kung bakit ganoon katagal kasi nga 2 buwan pa bago mangyari yun eh. Inantay talaga ni Jamie pero habang naghahantay ito, hindi niya na nakikita pa itong si Asildo. Nanibago umano siya nun dahil araw-araw naman itong napapadaan sa kanila. Sinubukan niyang puntahan sa bahay nito pero
wala siyang asildong naabutan. Bagkos, ang bahay nito lang na marami ng nagkalat na damo, nawari pa'y hindi na napamangalagaan. Naisip nga niya noon na baka lumipat itong si Asildo kaya naman hindi na ito umaasa noon na magkakaroon siya ng subok. Pagsapit umano ng unang linggo ng Enero, bigla na lamang nagpakita itong si Asildo. Kaya naman tinanong niya ito kung saan ba galing. Sa pagpapatuloy ni Jamie, hindi niya daw kasi nakita mula ng huling pag-uusap nila yon. Pero ang sabi lamang ng matanda, kung handa na ba umano si Jamie, kung handa na itong umalis nun. Nagtaka siya pero hindi na siya nagbigay ng opinyon pa. Mabilis itong naghanda. Nagsilid ng ilang damit at nagtangkil ng itak. Alam niya kasi sa sarili na mahabang paglalakbay yon. Matapos umanong makapaghanda, ay umalis sila nang walang sinabing iba si Asildo. Basta ang tahimik umano na para bang hindi niya nakilala ito. Magpaganon pa man, nagsawalang kibo na lamang din siya at baka may iniisip lamang iba itong matandang to. Sa timog ang direksyon nila. Gubat ang kanilang patutunguhan. Umaga yon, nagsimula silang maglakad at umabot na lamang ng tanghali ay hindi pa rin kumikibo itong matandang to. Sunod lamang ng sunod itong si Jamie hanggang sa makarating sila sa gubat. Dito na nagsalita ang binata sa kung anong gagawin nila sa lugar. Huminto kasi itong matandang ito na para bang may pinapakiramdaman nun. Una, alam mo na yung sadya natin dito, Jamie. Ikalawa, natutunan mo na ang pamamaraan dyan sa gamit mo. Ikatlo, ikaw ang susubok at hindi ako. Ano mang itatanong mo sa akin, nasagot ko na. At kung ano mang tulong na hihingin mo, huwag kang aasa. Di ko gagawin yun. Nagkakaintindihan ba tayo? Katapangan ang dapat, hindi puro tanong. Isipin mo na lang na ikaw yung bida at hindi ako. Hindi na nakapagsalita pa si Jamie. Sobrang lalim umano ng mga sinabi ng matanda pero naiintindihan niya naman yon. Tama si Asildo. Subok niya na yon. At dapat lang na siya mismo ang lulutas dito na walang tulong mula sa iba. Napapailing na lamang si Jamie. Isang totoong maestro itong si Asildo. Punto por punto talaga at kung may nakaligtaan ay tiyak isang pagkakamali yon. Hindi nalingid sa kanyang kaalaman na ang pagkakaroon ng tangan ay kaakibat na talaga dito ang banta na siya namang pilit na iniiwasan ng kanilang angkan dati. Kaya naman kung ano man ang nakaraan nila, tataliwas siya doon. Naipangako niya ito kay Asildo kaya pala hindi siya kinikibuan ito. Mang Sildo, ayos lang kung hindi mo ako tutulungan. Pero walag naman yung walang kibuan para tayo magkaaway eh. Napatawa na lamang umano itong si Asildo. Basta bawal umanong magtanong kung anong gagawin. Ayos lamang ang kwentuhan. Muli silang naglakad noon hanggang sa inabot na lamang yun ng gabi. Nasa loob sila ng nakakakilabot na gubat na ito na para bang pinamamahayan yun ng mga rebelde. At bukod pa dyan ay mga masasamang elemento at mabangis na hayop. Aminado si Jamie noon na hindi niya talaga maiwasang matakot kahit anong laban niya sa sarili. Pero naninindig daw ang kanyang balahibo. Lalo na sa mga huni sa loob ng gubat na iba't iba at may langit-ngit pa na mga puno na nakakapanglambot umano ng tuhod nun. Isang espasyo na napapalibutan ng nagtatayugang mga puno ang pinagpahinga nila. Si Asildo noon ay nagmungkahi na maghanap daw na makakain itong si Jamie. Magsisiga lamang umano siya at aantay niya ang binata na makabalik. Napakamot ng ulo si Jamie. Hindi ito bihasa sa gubat. Magrereklamo sana siya noon kaso naalala niya ang mga paalala ni Asildo
Kung kaya naman ay walang nagawa si Jamie, kung hindi ang sumunod na lang. Ayon sa ating tagabahagi na si Jamie, para umanong hihimatayin siya noon sa takot. Ilang mga hakbang pa lang mula sa kinaroroonan nila, gusto na niyang bumalik noon. Sobrang dilim kasi na halos hindi niya na makita ang mga nasa harapan. Hanggang sa makakita umano siya noon ng mga dahon ng niyog. Kung kaya naman ginawa niya itong sulo. Naiinitan ang kanyang katawan at nakapagbibigay ng liwanag kahit papano. Nang makalayo na si Jamie, nakarinig ito ng mabilis na kagaskas na parabang may tumatakbo sa mga tuyong damo. Umalog umano ang isa sa mga puno doon. Kung kaya mabilis niyang inangat ang sulo. Pero ang sinapit niya naman, ang alikabok umano ay nahilamos niya kung kaya nabitawan niyang sulong yon. Walang ano-ano ay may kumalabog sa lupa. Kasunod noon ay yung kagaskas ulit at patungo na sa kanya ang tunog na yon. Napamuraw umano si Jamie. Binunot niyang itak. Iniatang niya ito sa harapan. Ilang saglit lang ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nang makita niya umano, walang iba kung hindi si Asildo. May bitbit ito na sa pagkakalarawan niya noon. Parang unggoy. Pinagalitan pa umano noon itong si Jamie gawa ng dapat ay pinapatay nito ang sulo. Dahil masusunog umano ang gubat noon. Napanganga na lamang si Jamie noon. Ang kagaskas pa lang yon ay galing kay Asildo. Sobrang namangha ang binata. Inutusan siya nitong humanap ng makakain pero naunahan pa siya ng matanda noon. Hindi na lang sumabat pa noon si Jamie. Bagkos ay pinatay niya ang nagliliyab na apoy mula sa nabitawang sulo. Hindi nga siya nagkakamali noon. Unggoy nga ang dala ni Asildo. Ang ibig sabihin ay umakyat ito ng puno pero paano nalaman ng matanda na may unggoy doon? Naitanong niya ito sa matanda at ang sabi naman ni Asildo na kasalukuyang binabalatan ng hayop. Pinakiramdaman niya lamang umano yon. Magagawa naman yun ni Jamie kung natatandaan lamang nito ang mga itinuro niya. Doon ay naalala ni Jamie ang orasyon. Napapailing na lamang siya noon. Pwede palang gamitin yon sa pangangaso. Nga pala, walang nakitang iba si Jamie at narinig nun na may naging kaibigan na si Asildo. Sa pagkakaalam niya ay siya pa atang pinakauna. Ito kasing si Asildo, hindi naman talaga taga kanila. Bigla na lang dumating sa nayo nila na parabang galing ito sa malayo at isang manglalakbay nun. Ito na rin ay base sa sinabi ng kanyang ama na noong nabubuhay pa ito. Misteryoso umano itong si Asildo pero mula nga nang dumating ito, nawala na ang kababalaghan sa lugar nila. Lalo na ang pananalasa ng aswang na matagal ng pirwisyo. Matapos umanong lagyan ng laman ng tiyan, nagpahinga lamang saglit at nagmungkahi na si Asildo na maglakad na ulit sila. 2 oras lamang ata at nakaidlip si Jamie noon. Nagpasuray-suray pa umano siya noon at sinabing, hindi ba pwedeng ipagpabukas na lamang? Ay naman kay Asildo, ang katamaran umano ay nilikha ng demonyo. Napapailing na lamang si Jamie noon. Anong likha ba ng demonyong pinagsasasabi niya? Pero wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod na lang. Kahit papano, nakapagpahinga na umano siya ng konti noon. Pero magpaganon pa man, nakakaramdam siya ng pananakit sa katawan. Hanggang sa makarating umano sila sa isang nayon. Lampas sa ating gabi umano yon. Nagtaka ang binata dahil may kakilala si Asildo doon sa lugar. Katunayan ay pinaunlakan sila nang makiusap ang matanda na doon sila magpapalipas ng umaga. Itago na lamang natin ito sa pangalang Arman.
May asawa pero walang anak na kasama. May edad din ito na para bang sing-edad lamang din ni Asildo. Nagtanong pa yon kung sino umano ang kasama. Dali-dali namang sinabi ni Asildo na mag-aaral niya umano. Katulad ng anak mo, Arman. May malakas na kurisidad din ito. Mag-aaral ko din. Siyempre nagtaka si Jamie noon. Mali siya ng hinala. May naging kaibigan na pala si Asildo bago pa siya dumating sa buhay nito. Ilang saglit lang, nagmungkahi si Arman na magantay lamang sandali. Tatawagin niya umano ang kanyang anak na itago na lamang nating Cesar. Nasa kabilang bahay lamang umano ito. Ilang saglit lang ay bumalik na si Mang Arman at kasama nito ang isang makisig na binata. Ipinakilala ni Asildo si Jamie kay Cesar noon. Nagyakapan pa umano si Asildo at ang binatang yon. Tapos ang sabi ng matanda, kung gusto ba umanong sumama ni Cesar sa kanila. Nagkatitigan si Cesar at ang kanyang ama na para bang nagkaintindihan dahil tumango ang tatay ng binata. Dagdag pa ni Asildo, bagay lamang na sumama si Cesar para matapos na rin ang subok nito. Mabilis pumasok sa isip no ni Jamie na katulad niya. May subok din si Cesar pero naniniwala siya noon ng iba dito. Nalampasan na ng binatang yon. Kinabukasan, kasama nga nila si Cesar. Para din itong pipi. Paano ba naman kasi kung gaano katahimik si Asildo, ganun na ganun din si Cesar. Natuwa sana siya dahil may makakausap na siya noon. Wala naman palang pinagkaiba sa matanda. Pero aminado siya noon na katulad niya ay nakikiramdam lamang din ang binata. Hanggang sa hindi na nakatiis si Jamie. Nagtanong siya kung gaano ba kalayo ang lalakbayin nila. Pero ang sumabat noon, si Cesar. Ayon pa dito, malayo daw at maraming mga balakid. Dagdag pa niya, gusto niya umanong subukin muli ang sarili sa isang lugar kung saan siya pumalpak. Hanggang sa nagsalita na rin si Asildo. Si Cesar umano ay nakipagbuno sa isang lamang lupa na kung tawagin ay tigbawan. Pero hindi ito nagtagumpay dahil nga may nakaligtaan si Cesar noon. Ang mga batayan umano kung paano mapaamo ang isang tigbawan. Nanlaki ang mga mata ni Jamie. Alam niya kung ano ang tigbawan. Tikbalang ito. Isa sa pinakadelikadong lamang lupa. Dahil nga sa taglay nito ang bilis at lakas. Sobrang nagtaka si Jamie kung ganoon pala ay anong klaseng abilidad meron itong si Cesar. Naisip niya noon na baka may malakas itong tangan. Di ba nga nakakamangha? Maraming tayong narinig na kwento patungkol sa mga tikbalang. Pero lahat ng yon, walang taong nakayang labanan ito. Pero sa kwento ni Jamie, meron. Mula nang marinig niya yon sa kasamang binata, ay dito na nabik si Jamie na malaman ang kung anong meron dito. Dinikitan niya sa paglalakad. Tinanong ng tinanong. Mabuti naman umano at sumasagot naman ito na hindi katulad ni Asildo na puro na lamang talinghaga ang binibitawang kataga. Doon niya nalaman na ang tangang taglay ni Cesar ay medalyon din na katulad ng nasa kanya na isang dignom. Pero hindi 3 piko, kung hindi medalyon na may 7 angeles. Bukod pa dyan, may nakaipit sa likuran ng medalyon na isang batong kulay puti at pabilog. Maliit lamang ito na parang sinlaki lamang ng bulitas. Dahil nga may basbas si Jamie, ramdam niya ang presensya nito pero nang mahawakan niya ang gamit ay ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Dahil para umano siyang nakuryente. Nabitawan niya pa ito. Hindi magkasundo ang mga gamit niyo.
Kaya nagkakaganyan, Jamie. Pero pareha lang na malalakas. Wala pa nga lang napatunayan niyang sayo. Sambit ng matanda. Tumango naman noon si Cesar. Sinabi nito na baka namangha si Jamie sa kanya pero ang totoo, mas malakas pa umano ang tangan ng binata. Parang matatawa noon ang binata na wari ba'y pinupuri siya pero taliwas naman ang laman ng isip niya noon. Pagsapit ng kinahapunan, palubog ng araw, huminto sila sa isang lugar. Ayon kay Asildo, ito na umano ang lugar kung saan sinubok ni Cesar ang tigbawan. Sumabat si Cesar at sinabing, totoo yon. Ilang saglit lang ay tinuro nito ang eksaktong lugar. Nasa baba ito. May talon doon at may maliit na ilog. Pero sobrang sukal umano ng lugar na yon. Bakit hindi na lang ikaw yung sumubok, Jamie? Total, hindi ko naman napaamo eh. Baka sa'yo umubra. Yung totoong pakay namin dyan, makuha yung mutya sa talon na yan. Pero hindi ako nagtagumpay. Hindi din ako nakipagbuno. Hanggang titigan lang. Matapos magsalita itong si Cesar ay tumawa si Asildo. Alam ni Jamie na hindi nagsasabi ng totoo itong si Cesar. Para na rin kuno hindi siya matakot. Hindi alam ni Jamie kung ano ang nakain at kumagat naman ito sa sinabi ng binata. Siguro, ayaw niya lang mapahiya. Hindi na siya nagtanong kung anong bubungad sa kanya sa baba dahil nga alam niyang walang sasagot sa dalawa. Ang aasahan na lamang noon ni Jamie ay ang kanyang mismong tangan. Bumaba siya sa lugar. Habang papalayo, narinig niya ang pag-uusap ni Cesar at Asildo. Ayon pa kay Cesar, baka umano mapahamak dahil nga baguhan pa lamang si Jamie. Pero ang tugon naman ng matanda ay may tiwala daw siya sa binata nun. Gumaan ang loob noon ni Jamie. Napabuntong hininga ito at nilakasan niya ang loob niya. Nagsisimula na umano siyang magbitaw ng mga kataga nun. At ang mga katagang binibitawan niya noon, proteksyon at pagpapalakas ng pakiramdam. Pumasok na sa isip niya noon kung anong mutyaba ang nasa talon. Aminado siyang ayaw itong sabihin ni Cesar, maging si Asildo dahil siya ang patutuklasin ito. Nang makarating sa baba, marahan niyang binaybay noon ang madulas na landas patungo sa may talon. Nakita niya pa ang mga bakas ng nagkahawi-hawing damo. Mga nagkabali-baling mga kahoy na para bang dinaan ng bagyo. Alam ni Jamie na ito na ang mga naiwang palatandaan noon nang hamakin ni Cesar ang lugar. Pero nagtataka siya dahil parang sariwa pa ito. Ibig sabihin lamang ay hindi pa gaano katagal nangyari yon na para bang 1 linggo lamang umano ang nakaraan. Nang makarating siya sa may talon ay medyo madilim na. Naririnig niya noon ang paghuni ng mga sapat o mga insekto, maging ang mga palakanon. Sinisipat niya ang talon. Wala namang kakaiba dito. Pero mabigat umano ang presensya ng lugar. Ayon kay Jamie, parang hirap na hirap siya sa paghinga. At bukod pa dyan, animoy, may pasan-pasan siyang mabigat na bagay. Pumatong ito sa isang malaking bato. Pumanhik hanggang sa nakarating sa bewang ng talon. Sinilip niya ang likod ng umaagos na tubig sa may talon. May bakante sa loob nito na para bang isang silid ito tapos napakadilim. Binunot ni Jamie ang kanyang itak. Pinasok ang loob. Hanggang sa may nakita umano siyang imahe. Nasa dilim ito pero alam niya sa sarili na hindi tao. Mata lang na nagbabaga ang nakikita niya. Malaki ito. Hanggang sa makarinig siya ng isang tunog nun na para bang nanggagaling sa isang kabayo.
Para umanong yumanig ang lupa nang biglang gumalaw ang nilalang. Tumayo ito, tapos nakita niya ang kabuuan. Malaking malaki umano yun. Yung bitbit niyang tapang noon ay nawala ito. Ayon pa kay Jamie, para umano siyang hihiwalayan ng malay. Umatras siya noon at habang nangyayari yon, nakaatang na ang kanyang itak. Hanggang sa bigla na lamang siyang nakarinig ng boses at mula ito kay Cesar. Ang sabi ay kunin daw ni Jamie ang batong bilog na nakababad sa may tubig. Mabilis na ginala ni Jamie noon ang kanyang paningin. May tubig sa gilid, nawari ba'y maliit na bukal ito at may batong kulay puti doon. Naiisip niyang ito na siguro ang sinasabi ni Cesar pero nasa likod naman ito ng malaking nilalang. Nasa puntong yon ay malinaw na sa mga mata niya. Ang itsura ng nilalang na ito. Para itong higanting tao. Mabalahibo ang katawan. Pero may ulo ng kabayo. Hindi pa yung kabayong normal na mukha kundi para umanong demonyo yon. Nagdadalawang isip si Jamie na kunin ang bagay na ipinag-uutos ni Cesar. Ang ginagawa niya noon, tinanaw-tanaw niya ang baba kung saan siya tatalon. Hindi siya maaaring dumaan sa gilid kasi nga madulas doon at kapag nalaglag siya ay doon siya sa batuhan pupulutin. Hanggang sa naisip niyang doon siya sa tubig lulundag. Bumuntong hininga itong si Jamie. Mabilis na tumakbo at dinampot ang bato. Sabay lihis nun at dali-daling tumalon sa may tubig. Madilim na ang labas ng mga sandaling ito. Akala niya ay malalim yung tubig, mababaw lang pala. Kaya naman napasubsob ito at kamuntikan pang maumpog sa may bato. Pag-angat niya ng tingin, kumukumpas sina Asildo at Cesar. Ang ibig sabihin ng mga ito, tumakbo na ang binata nun. Dali-dali siyang bumangon noon. Kahit masakit ang kanyang tuhod ay pinilit niyang tumakbo. Hindi naman siya makalihis gawa ng bawat gilid ay pangpang. Doon pa sa unahan ng bandang espasyo. Hanggang sa nakarinig siya ng malakas na pagtampisaw kasabay ng ungol. At paglingon niya sa may bandang likuran. Nakita niyang sumusunod sa kanya ang nilalang na yon. Tumatakbo ito na para bang aso. Mantakin niyo, taong kabayo yun pero parang aso tumakbo. Napakabilis nito dahil ang lalaki ng hakbang. Naabutan si Jamie. Lumundag na lamang umano ito bigla sa kanyang harapan. Nakababa ang balikat. Umaabante ng lakad patungo sa kanya. Umatras naman pabalik ang binata. Sa puntong yon ay kinakausap niya ang nilalang na kamo ay huwag siyang sasaktan. Biro lamang umano ang ginagawa niya. Isa sa uli niya rin umano ang kinuha niya noon. Hindi alam noon ni Jamie ang gagawin. Takot na takot siya. Hanggang sa bigla na lamang umanong sumigaw itong si Asildo. Kung takot umano si Asildo noon, ibig sabihin ay hindi siya magtatagumpay. Sino bang hindi matatakot sa ganito? Kayo nga dyan, hindi bumaba eh. Hindi kaya ito yung talagang sadya ni Asildo. Yung makuha yung gamit. Talagang sinadya niyang turuan ako para makuha lang to. Parang pinaglolo ko naman ako eh. Nakatitig siya noon kina Asildo. Nakikita niyang takot na takot din ang mga ito. Yung tiwala niya sa mama noon, napalitan ng pagdududa. Pero naroroon na umano siya at wala siyang magawa kung hindi ang humanap ng paraan para tumakas. Hanggang sa wala na umano siyang mapagpipilian noon. Ramdam niya na nakatapusan niya kaya naisip niyang lumaban na lamang. Napabuntong hininga si Jamie. Winasiwas niya umano ang itak na siya namang dahilan para mas magalit ng husto ang tigbawan.
Sinunggaban umano siya nito. Mabuti na lang at nakailag si Jamie noon. Sina Asildo noon ay walang humpay sa kakasigaw na tumakbo. Nakuha na ni Jamie ang mutya. Tumakbo ang binata hanggang sa makalampas sa hangganan ng teritoryo. Galit ang pumalit sa pagkatakot niya noon. Hindi niya na pinapakinggan ang anumang abiso ng mga kasama. Lumaban na lamang umano siya noon. Nagpagulong-gulong sa may tubigan habang tinataga niya ang nilalang. Pero nagulat siya dahil hindi umano tumatama ang itak noon. Tumatagos lamang ito na parang kaluluwa lamang ang nilalang. Nakapagtatakang kaya siyang saktan pero hindi niya kayang masugatan ng tigbawan. Ilang saglit pa ay naipit tumano si Jamie. Sa pagkakaalala niya noon, hindi siya makagalaw dahil nakasuksok siya sa dalawang bato habang sinasakal siya ng tigbawan. Pinikit na lamang umano niya ang kanyang mga mata dahil alam niya sa sarili na mamamatay na siya noon. Hanggang sa bigla na lamang umanong niluwagan ng tigbawan ng pagsakal. Binitawan siya nito at pagdilat ng kanyang mga mata. Naglalakad na pabalik ang nilalang doon sa may talon. Kung kaya naman ay mabilis itong bumangon at kaagad nilisan ng lugar. Nang bumungad sa kanya mga kasama, nakatitig ang mga ito na gulat na gulat. Hindi naman kinibuan ni Jamie ang mga ito. Dinaanan niya lang. Nagsalita si Asildo. Nakapasa umano si Jamie. Nalampasan nito ang subok sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban. Dagdag pa ni Asildo, ang pagkawala niya daw ng 2 buwan ay pagmamasid nila Cesar noon sa lugar. Hinahanapan nila ng tiyempo na makuha ang mutya na tinatawag na asibol o bato-umo na may kargang taglay na sobrang lakas. Subok yun para kay Cesar pero hindi ito nagtagumpay. Huminto si Jamie at tumarap sa dalawa. Ang sabi niya, ano bang klaseng subok ang pinaharap sa kanya na para umanong hindi para sa kanya ang subok na yon. Bagkos ay ang pagnanais lamang ni Asildo na makuha ang gamit. Ito ba? Sa inyo na to. Wika ni Jamie sabay hagis ng bato-umo. O sandali, kakamali ka. Hindi pang sariling kapakanan ang umiiral dito. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, Jamie. Ako ang sumusubok sa'yo at hindi mangyayari yun kapag wala kang tinangka na isang bagay o elemento. Siyempre, dapat mong subukan ang sarili mo, di ba? Sa pamamagitan ng pagpukaw ng isang nilalang at katunggali. Paano mo kakalabanin at mapapatunayan kung wala kang kukunin sa kanila? O hindi naman kaya hindi mo sila hahamakin? Ano yun? Magtititigan lang kayo at walang mangyayari. Paglilinaw ni Asildo. Sumabat naman si Jamie kung bakit umano lumalabas na natatakot sila sa nilalang. Naalala pa ni Jamie ang mga katagang binitawan ni Asildo. Tapang, tiwala sa sarili at pananalig sa Panginoon. Pero bakit hindi niya makita yon sa mga kasama kanina habang nakikipagbuno umano siya sa may tigbawan? Ayon naman kay Asildo, hindi sila natatakot sa may nilalang. Hindi naman daw sila ang puntirya nito. Bagkos ay natatakot sila sa kung anong mangyari kay Jamie. Binalik ni Asildo ang nakuhang mutya. Pinaliwanag nito na huwag kakalimutan ang lahat ng sinabi niya. Kung nagdududa si Jamie, isang indikasyon ito na wala siyang tiwala sa natutunang kaalaman. Hindi nakakibo si Jamie noon. May punto naman si Asildo. Tumango na lamang siya noon at nagtanong kung bukod sa tigbawan ay may iba pa bang subok. Sabi naman ni Cesar ay marami pa at may mas delikado. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Marami pang pagsubok at tama din si Asildo na hindi mapapatunayan ang sarili kung hindi hahamakin ng isang katunggali. Naiintindihan niya na noon ang konsepto ng subok. Katunayan na hindi lang nilalang ang nasubukan ni Jamie.
maging ang mga taong may tangan. Tunay ngang manglalakbay si Asildo. Kabisado nito ang mga lugar kung saan doon may mga mangyayaring hindi kaaya-aya. Nakapatay pa nga umano si Jamie ng aswang noon. Maging si Cesar noon, nakapatay na rin. Doon ito nangyari malapit na umano sa Marawi. Sa mismong bukiran ng Marawi. Akala nila yung mga rebelde lang na gumagala pero aswang pala. Sir Seth, yung tigbawan o tikbalang lamang ang naka-highlight dito sa kwentong ito. Yun ang mga nabahagi na karanasan ni Jamie. Pagkatapos kasi makuha ang gamit na omo, makunat pa umano sa balat ng kalabaw siya. Sobrang tibay daw ng kanyang katawan at napakadali na lamang ang mga sumunod na subok nun. Pero magpaganon pa man, nagsisisi pa rin umano si Jamie. Wala na kasi silang ibang ginawa kung hindi ang makipagsubukan. May mangilan-ngilan namang natutulungang mga tao, kagaya na lamang ng mga ginagambala ng iba't ibang elemento pero mas marami ang pakikipagsubukan. Para bang dumadayo sa isang lugar ng sabong. Ganon na ganon. Marami ng kwento patungkol sa taong may tangan na puro na lang pakikipagsubukan ng inaatupag. Siguro, sakit na ito ng ibang antingero. Pagkatapos ng mahal na araw, madalas yun ang ginagawa ng mga ito. Nakikipagsubukan halos lahat ng mga tangan. May ilan namang nagkukubli lang pero nakikipagsubukan pa rin. Sa subok kasing malalaman kung may karga pa ang gamit o kupas na. Dito din malalaman ang agwat at pagkakaiba ng bawat gamit. Makikilatis kung saang larangan ito mahahanay. Kabal, tagaliwas, pampaswerte, kabuang proteksyon, pagpapalakas at pangbilis, tatag ng katawan, at marami pang iba.